Bubuo ang Commission on Higher Education o CHED ang task force na siya pong mag-iimbestiga sa pagkalunod ng 6 na estudyante ng Bulacan State University habang nasa field trip. Sa ngayon, patuloy pang paghanap sa isa pang estudyante pinangangambahan ding na disgrasya. Kaugnay po yan, mapanayam natin live si Atty. Julito Vitriolo, Executive Director ng CHED. Atty. Vitriolo, good morning po. Morning, Arnold, Connie, good morning. Good morning. Sa lahat po ng nanonood. Opo, eto po, no, isa sa pinanindigan ng pamunuan ng BSU, yung kahit nung bata pa tayo siguro, Connie, no? waiver, oo. Pag mga field trip taga, may pinipinahan na waiver o consent o mga nakakatanda o guide, yung kanilang guide o something. Kapag po ba may waiver o consent, wala na ho ba talagang pananagutan yung eskwelahan kung ano mangyari? Alam mo, yung mga waivers na ganyan, hindi absolute yan. Ano? Yun. Siguro lamang, para lang sigurado na yung mga estudyante pinayagan ng magulang. Pero hindi niya covered yung mga insidente, yung mga sakuna, yung mga kung may nasaktan o namatay. Kasi maaaring contrary to public policy or law yan. Ano? Hindi mo pwedeng isurrender yung rights mo, Of lalo kung course. merong negligence or may pagkukulang ang mga school authorities. So dapat palitan na siguro na imbis na waiver, permit na lang, no? Mga For ganun na lang. permission Ano? ng Kasi magulang. ang waiver, kung parang may element of coercion yan, hindi yan po pwede. Kaya iba hindi na pinapasama eh. Correct. Di ba? Ngayon, tatakot naman maapektuhan yung grades, ano? Oo. Pero nagkaroon na po ba kayo ng initial investigation at ano-ano ho nakita nyo dito sa incidente ito? May ugnayan tayo sa ating regional office at isa sa kanilang pangunahing observation dyan, apparently yung paaralan hindi ata nagsubmite ng kanilang notice or informasyon sa aming regional office na ayon sa ating regulasyon, kailangan yan. Ano? Yung parang itinerary nila. Hindi lang yun, maraming checklist yan, Arnold. Ganun ba? Chine-check kung all kinds of issues or concerns, katulad nung ito ba'y kasama sa curriculum? May insurance ba ang mga bata? Medical insurance? May ganun pa pala yun, Oo. may mga insurance pa. Accredited ba yung ginamit ng mga sasakyan? Right. Meron bang teacher na kasama? So, may risk assessment plans ba na ginawa, no? So, hindi ba sa pagpunta sa isang lugar, Hindi. kung ano maisipang puntahan, ganun lang. Actually, sa ating patakaran, Arnold, isang buwan bago sa ginatayang field trip or educational Yung approval. sasubmit ka na ng mga notices mo. So, paglilinaw lang ho, para lang mas malinawan tayo. So, sa initial investigation, merong pagkukulang ang BSU. Ang sinasabi naming regional office, mukhang hindi dumaan, hindi namin nakita ata yung mga requirements na ito at maaaring tumuloy lang on their own. So tinitignan pa rin natin dahil merong ang komite na kinrate na rin ang paaralan kasama ang CHED dito. Although magkakaroon din tayo ng sarili nating fact-finding yan. Ano bang parusa kung sakasakali hong mapatunayan na naging negligent nga ang universidad? Well, open yan sa administrative, civil, saka even criminal liability. Ang Okay. mga guilty parties kung sakasakali. Ano? So administratively, meron ding mga sanctions. Like for example, baka isuspend muna yung programa ng paaralan sa mga educational Field trip, tours. oo. Pero hindi naman matitigil yung pagpasok ng mga estudyante. Hindi naman. Pero alam mo, Igan, kasi may nabalitaan ho kami, attorney, na this is not the first time na may nangyaring yan. hong insidente na ganyan, may nalunod doon po sa river na yan. So, ano ho ang natin dyan? Kung gano'n, dapat pala mas malawakan yung risk assessment na Exactly. ginawa kasi ito pa lang kung ganyan nandun ang mga dangers, dapat may mga precautions. and Dapat hindi safety na nga doon measures. nagpapa-field trip. Well, tandaan natin sa ating regulasyon, responsibilidad ng paaralan yung safety and security of the students. Okay, isa na lang po, yung reklamo ng ilan na wala silang maramdaman tulong, no? Wala sa eskwelahan, hanggang saan ba dapat? Well, ang paaralan naman kasi pwedeng mag-extend ng financial assistance. Ano? Okay. Siguro, upon approval ng Board of Regents nila. At meron naman silang pagkukunan dito. No? Halimbawa, kung may income na na-generate ang paaralan, pwede nilang i-source siguro dyan. And of course, the community and tulong-tulong ng mga stakeholders nila. Okay, muli nakikiramay tayo sa mga namatay po, no? Sa mga kamag-anak nila. Maraming salamat, Atty. Julito Vitriolo po, Executive Director ng CHED. Samantalang BSU naman ginit na pirmado ron ng mga estudyante at magulang kanilang consent at waiver na nakasaad na wala pong pananagutan ng paaralan sakali po mangyaring masama doon sa field trip. At magsasagawa rin daw sila ng sariling investigasyon kaunay po sa nangyari.